Before ko mag-start, mag-ampo ta. Father, I ask you, Lord God, that you will pour out your overflowing anointing this evening, O God. That every word that comes out in my mouth, Holy Spirit, it's you, your boldness, your authority, your power and anointing will flow, O God. That every one of us will receive the word, will be transformed, Lord God, for your glory and honor. Thank you, Holy Spirit, for your great love upon us. Thank you for using DCIM to become a channel of blessing to other people, to become the light and salt to this city and even, Lord, to this country and even to other countries, oh God. Thank you so much, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. So, this is about serving God. Serving God with prepared hearts. So I know no dili lang gyud ni ang active na workers na naa dinhi. Katupang mga gusto mo serve, kaya lang magduha-duha ka mag-serve. But this time, if you will hear the word of God, mas mag-excite mo na mag-serve sa Ginoo. Okay? So may gabi sa tanan, no, sa uban kay murag naagyo day uban diri baguhan sa kuang pananaw. Okay? So you know what, no? Pag ang atuang Ginoo naa gani siya promise na ihatag sa tua, ato jud nang siyang gunitan. No, we will always hold that promise that God gave to us. Okay? Because that was a very beautiful words na ihatag niya sa tua. So if you read in Hebrews chapter 13 verse 5, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. So, when you say, I will never desert you, nor will I ever forsake you, there's no condition on that. Because, kabalog yun ang Ginoo, we are all unfaithful. Pero ato ang Ginoo, 100% good siya. Very good, good Father, na ihatag yun niya ang pinaka-the best sa tua. Though we are unfaithful, pero ang iyahang mercy naga-overflow sa tua. No? So, that's how what God will give us a promise. If that is a promise, dapat ato yun ng gunitan. No? Although we are unfaithful, pero dapat daay, ang pagiging unfaithful nato, naadjud siya kausaban. From glory to glory to glory. Dili pwede na same status quo ra gyapon ta. No, kailangan jud naadjud tay kausaban. Mura gud kanang sa mga elementary. Di ba ang mga elementary pagtudloan nimo sila musulat? First is dili pa na nimo masabtan ang ilang writing. Then later on makita nimo, wow, nindot na lagi ang writing, masabtan na lagi, mabasa na lagi. Ing ana po dapat ta. No, as we grow in our Christian life, kailangan ta mahamtong sad. Di ba naatay ginatawag na, sige to lang, itong bata pa, then youth and the father. Tama? Okay? So, dapat ing anak po ta, no, I will never boast na mayngong ko na hawd ko, kay tungod, ako ang inyuhang, kami ni Pastor Wendell, ang inyong senior pastor. No, I cannot. Dili ka na dapat ang ako ang i-boast. Ang ako dapat ipahambog sa inyo, how I fought the good fight of my faith. Kana gigiunsa namo pag-overcome ba? Pag naa mi problem duha mag-asawa. Giunsa namo pag-overcome, dapat kana ang akong ipanghambog sa inyo. And dapat kana pud ang inyong makita sa mua. Dili naman gid mi weakness, naman gid mi mga flaws. Bantayan nato ni mga leaders, okay? If you've saw your leader na weakness, dili angay na kapihon, but ang iya imong kapihon sa iya ha, as ang iyahang faith giunsa na niya or mga problems na giunsa niya pag-overcome. Nasabtan nato, then diya ta mag-grow. And tell you, talanta na ay
Okay? Okay? Then, next is, ingon din sa 1 Corinthians 10:12. Therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. No? God God not allow us to be tempted beyond our ability. Mo nang kabalog yun ang Ginoo, hantod asa ra gyud atong capacity. He will never leave you and He will never forsake you. Ay, nalahi? Naunsa? Dagdagan. Okay. Sige, ingna lang ko kay maano ko. Kamuta na din yung mga nang questionable ba? O ano adyo do? Sa magiday. Ha? Wala 1 Corinthians 10:12. Sige. So when say, therefore let him who thinks he stands take heed that he does not fall. No? Ang Ginoo, dili gyud siya mahatag og dili nato kaya. Kaya gyud nato na mo naningon siya, I will never leave you nor forsake you. Okay? So, mo niya ato ang timanan. Kitang tanan na agi-agian ng problema. Naatay mga challenges in life. Pero pagkabalo na saktan ni mo ning giingon niya na promise niya sa ato, I will never leave you or forsake you. Ma-comfort ta. Okay? So, manaingon siya din sa Hebrews 13:6. Ingon siya din ha. So that we confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid what will man do to me. So ato ang confidence karon kay kabaluman jud ka that our backup is atong Ginoo. Walay tao, even yawa, mag-overtake sa tua. What will man do to me or what can the devil do to me? The Lord is my helper. Okay? Ato yun nang motong ganina, nanganta man ta ganina. Anong sagay itong kanta to ganina? You are never far away. Kanta daw mo, Bi? Always reaching out to save my weakness covered by your strength. Kantahan ninyo, Lordship. You're found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. So, pwede na ninyo kantahon. Kana gani feeling na ninyo na murag na-overwhelm mo sa mga problema and feeling ninyo walay mo tabang sa inyo ha. Even imong husband di makatabang sa imo ha. Inyo ni siyang kantahon, ma-comfort jud mo. Okay? You know Jesus is called the Lion of Judah. Okay, the Lion of Judah. Kabalo man jud ta na si Jesus is the Lion of Judah. Kung kabalo ka si Jesus is the Lion of Judah, kung kauban nimo, if si Jesus Christ is your helper, kung kauban nimo siya, pasabot ana, masking na ay tiger, masking na ay leopard, dili jud ka mahadlok. Kay kauban man nimo ang lion. Kauban man nimo si Jesus Christ, no? I don't know why God allowed so many trials sa mga anak niya. Di ba makadungog mo? Bahala mo, pag muduol mo sa Ginoo, mas mudaghan ang inyong problema. Padunggan na ninyo, no? Why? Because we are in the New Testament. Kabalog ba mo in the Old Testament? Sila mang good is, ang blessing nila is more on prosperity. Okay? More on prosperity. Kanang kaning wala sila blessing, mawad-andayin sila og faith kay Lord, no? Mao nang kailangan jud nimo sila is ang Ginoo man gud mabakita pud nimo sa ila na unfaithful sila kay naa sila sakit or nagnaa sila gina-idol or na unfaithful sila naa sila sakit, wala sila'y mga blessings na moabot. Mao nang ang the way na i-bless sila ni Lord is through prosperity. Kita ninyo? So whenever they were unfaithful to God, they had famines and sicknesses and the enemies overcame them.
But pag ang karon we are now in the New Testament, lahi daw ta nga man kabalo man gud ang Ginoo na kaya nato. Mo na iyang confidence niya sa atua na kita da ay ginabless ta pinaagi sa mga trials and tribulations. Mo nang maingon sila, bless kay ka kay na kay problema. Nasabtan ninyo? Ano man bless ko na kay problema? Again, we are in the New Testament. Kay ngano ang Ginoo ang confident niya sa atua na makaya nato na because we have already faith on Him. Murag, kumbaga, tung sa Old Testament, they're just like a babies. Muhilak sila kung wala, kanang ang bata manggod, muhilak na pag walay kaunon. No? Kanang naisakit, muhilak na. Pero kita karunaan na sa New Testament, ang confidence sa atua sa Ginoo. Ang iyahang salig niya sa atua, ma-overcome na nato ang mga problems in life. Sabta nato na? So, that is what we call na we are already grown up son. Makaingon na ka ba sa imong sarili na pag naa kay problema, okay lang. Naman si Jesus mo tabang sa kuha. Now you are grown up already. Pero kung ikaw gyapon na kay problema, gahilak gyapon ka, wala ka nagatindog, marag feeling nimo wala kay Ginoo, then you are living in the Old Testament. Okay? Like me before, no? Wait. Napagaw ko sa kanta ganina ba? You know, when I faced situations before, tong baguhan pa lang ko kay Lord, nagrabe ang first na ko na-receive na persecution. Diba, 2008, na born again ko, then nagtrabaho ko sa isa ka rehabilitation center. Ako ang chief occupational therapist sa rehab, and then na ako yung mga tauhan. Then even naapod ang PT naamang pud sila. At the end of the kanang ang ako ang plan magud at the end sa amo ang kanang time out na namo is kumbaga gusto na ko sila once a week tapukon para mag life group. Pero wala dito nila nasabtan. And ako po, wala po ko kabalo na supposed to be moagi po dahil kong training. Ako, tungod lagi, on fire ka, ay gusto dyan dahil na ako ma-share ang word sa akong mga kauban sa trabahoan, giingnan ko nilag na buang na daw ko. Imagine ni mo na, madunggan ni mo na sa imong co-workers na manaingnan kag nabuang na daw ka. Diba sakit jud kaayo murag unsa ba ako ang nahimo na mali na para mampud ni sa ilaha, para mampud ni sa amuang kauban dinhi na kaming tanan magkahiusa. Na isa ra man gid ato ang Ginoo. But when nagponder ko ani no nakita nako na because I fight the truth. Na makita nimo even though ang mga people na nag-persecute si mo, nagamak sa imo ha, pag nagapadayon ka, makita nimo kung unsa pug ka gina-promote ni Lord. Okay? Because I fought the good fight, always spiritually, I got something better. Materially, physically, it doesn't matter. Spiritually, every time I took a stand for the Lord, even if I suffered in some earthly way, kanang naa kay gusto ka mo shopping, gusto ka mo laag, no? Diha day sa imong spiritual life, naa na day kay gina-promote na day ka no Lord. Isa ka step, gina-promote ka niya. Right? And dini gina-prepare day ko ni Lord for this big ministry. For 17 years. I was born again, 2008. And then, now, I am already, naagyapon ko sa inyong atbang. Dili ko ma-promote ani kung wala ko'y giagian. Kaya sa inyo ha, ayaw jud mo ugmak sa isa ka pastor kung ano siya gi-promote. Kay ang Ginoo nakabalo sa kasing-kasing, wa pud mo kabalo kung unsa ang iyang giagian ngano pud siya gi-promote ni Lord. Alright? So, respect and honor every pastors that we had. Okay? And in the ministry, I also found something, no? Ngano man gyud na ay mga trials and tests sa tuang. Tanawon ninyo sa life ni Joseph. Okay?
The life ni Joseph, nano siyang naging second. Tanaw mo sa ko, okay, more on storytelling kay ko. Ano? Ngano man gid si Joseph naging second ruler in Egypt. Nang Egypt, kabalo naman ta, mao ni siyang pinakadako na nation before. Tama ba? Giunsa pag-train ni Joseph na nahimo siya kumbaga vice president kana na dako na nation na Egypt. Giunsa ba niya? Giadto ba siya sa college? Di-graduate ba siya postgraduate degree? Giunsa man gyud ngutana ka giunsa siya pag-train ni Lord? Ani da ay pag-train ni Lord kay Joseph. Gilabay siya sa iyang mga igsuon sa well. Kung nakabasa mo sa Bible, sa story niya, makabalo mo o makasunod mo sa kuha. Gilabay siya sa balon. Saying, 10 kabuok niya na igsuon. Then, naseparate siya sa iyang papa. And then, na-accuse pa yun siya. Gibaligya pa siya. Naging slave siya. Gibaligya siya sa igsuon. And then, gi-accuse pa yun siya ng rape siya. Gihimuan pa yun siya o sala. Tanawon niyo mo. Wala man ko'y sala. Mao ba ang reward ni Lord sa iya? Naa ba siya reward madawat ana? Kaya wala man siya gibuhat na sala, pero gimuan siya sala. Unsa ang reward? Tanawon nimo, jail. Imagine, jail ang iyahang reward. Kung tanawon nimo ang jail sa unang panahon ug karon, ang jail sa una dili jud ka makabisita. Og ang jail pod dito cave pod siya. Ngit-ngit kaayo. So, di ba, tortured jud kaayo. Kung huna-huna ka karon, kadali lang. Ako abang suffering karon is makumpare ba nimo sa suffering ni Joseph? Ngano po siyang gipromote as a second ruler of Egypt? So, di giday basta-basta ang iyang giagian. Lahi po day ang training ground ni Joseph. Imagine ninyo na, gilock up siya. And then, if ikaw, karon, how would you feel? Kung imuhang bana karon, ingana po ang iyang nabati. Gi-accuse po siya, o gipakulong po siya. Usa po ang imuhang bation karon, na ang imuhang bana, wala po siya sala. So naghulat po siya, Lord. Kadali lang, o man dyan ko'y sala. Pila na ka months, pila na ka tuig, nagulat gud siya na makagawas gud siya na ikaw pod asawa nagahulat pug ka og justice. Nakuha ninyo ang point sa suffering ni Joseph ug ang inyuha pong suffering karon? Makita ninyo na lahi daay mo promote ang Ginoo sa atua? Si Joseph is gitagaan pod siya gifting, no? Na maka-dream siya, maka-interpret siya dream. Tung 17 years old siya, di ba naka-dream siya na ang sun, ang moon, ang iyang mga igsoon, mo bow down sa iya, ha? Pwede man siya, Lord, asa naman to? Asa naman to akong dream? Ngano ingato man akong din, dilagi na ko masabtan, Lord. O sa'yo nahitabo, Lord, ngano ako ron, Lord, naalagi ko sa jail. Minimum of 10 to 12 years na kulong si Joseph. Okay? So, mga kaigsuunan, na-compare na ba ninyo ang inyong self sa giagian ni Joseph? No? Mao na siyang year karon, thank you Lord, no? Year of thanksgiving, no? Because somehow naatay mga anang gipangbati ba? Mao nang dili ta ka forward, nganong dili ta ka offer sa atong body as a living sacrifice to God. Ngano man we keep on focusing sa atuang sarili. Kita ninyo? Then si Joseph biya, no? Naapay siya isa na experience because he had a gift of kanang makadamgo siya o maka-interpret siya. Nagdamgo siya. Tapos na atoy ang Pharaoh's cup bearer and a butler and baker na-interpret niya ang dreams sa duha. So giingnan niya, ikaw mamatay ka, ikaw ma-promote ka, tama. No? Pero unsay nahitabo? Unsay nahitabo? Katong time na to, 28 years old na si Joseph. Unsay nahitabo sa cupbearer? Naningon siya na, uy, ingna si Pharaoh ha, na ako diri wala ko'y sala. Dapat ipagawas ko.
Kay na-promote naman tong cupbearer, kay na-interpret man niya iyang dreams. Okay, sige. Pero nalimtan sa cupbearer. 2 years. Nalimtan. Napatay yung mga amiga, amigo, kaigsuunan na makaingon ka, walay utang na loob. Sama sa na-experience karon ni Joseph. Ako man to ang nag-interpret sa iya ang dream na para siya ma-promote. Nga nung wala man kunya gibalikan. Naghulat si Joseph. Pero walay ni abot after 2 years. No? After 2 years. Nga nung 2 years man. Kay dili pa di ay ready si Joseph. Okay? Dili pa di ay ready si Joseph. And you know what? Masking dili pa ready si Joseph, pag gitawag jud ka sa Ginoo, tawagon jud ka niya og walay makahinder. Agree ba ta ana? Niabot ang time na ang Pharaoh na pod nagdream, nagdamgo. Nagdamgo ang Pharaoh na walay maka-interpret. Mga to naka-remember ang cupbearer, okay, naaday ko'y kauban, naaday dito sa kulungan, makabalo dito siya mo interpret. Then dito pa siya na-remember. And that was the time Joseph was promoted into the second ruler of Egypt. Imagine nimo na si Joseph, nagibaligya siya sa iyang mga igsuon, and katong si Potiphar, yung asawa ni Potiphar, gihimuan siya istorya para makulong siya. And even si Potiphar mismo, imagine mo, siya ang boss, si Potiphar ang boss ni Joseph. Pag-promote ni Joseph, unsay nahitabo na boss na ni Potiphar si Joseph, and then gitabangan pa niya ang iyahang wife, gibless po niya. Ano makaingon man ka? Pas gibless ba ni Joseph ang iyahang wife? Yes, nga naman. Katong mga igsuon niya, kung giunsa siya, gilabay siya sa well, o gibaligya siya, pero iyahang gi-forgive o iyang gi-bless. So, ingana ang batasan sa godly na tao. Kabalo mo bless. Even though ang mga tao nakasakit sa imuha, dili angay i-bless, but still your heart is to bless them. Kuha na to. So, nakita na ninyo ang gusto ni Lord sa tuwa. Basing unsa pa ng mga problema, gabot sa tuwa, na may delayed sa tuang calling, but still no one can hinder sa tuang calling. Pag ikaw, gitawag sa Ginoo, mo respond lang ka. Okay? Then another one is think of a man like Moses. Si Moses, kani, ingon ko storytelling sa ta. Okay? Think of a man like Moses, and God has a plan for Moses. Then, kabalo ba ka at the age of 80? Diba? Sa 80, na si Moses, gihimo siyang leader sa Israelites na siya ang mo deliver sa mga Israelites from Egypt. Right? At the age of 80. Nganong niabot man po siya 80? Nga naman, te, punta na to ha. Nanahon na to ni. Minaw taan ni kay, we need to calculate this time. At the age of 40 years old, nakapatay si Moses tungod sa iyahang kalagot no. Napatay gud niya, anger niya, wala control yung anger. Napatay niya ang Egyptian. Then, karon, supposed to be sayang unta kaayo si Moses. Kay favorite ba unta siya ni Pharaoh. Pero nakapatay man siya, mo nang didalagyod siya ni Lord sa wilderness. Alright? Mo tong time na to, na si Moses, 10 years lang dapat ang iyahang training supposed to be. Pero nga naman, niabot pa jud siya of 80 years old. 40, dapat 50, dapat nag-graduate na unta siya anang training niya gikan kay Lord. Kailangan niya matrain kay tibuok baya Israelites, kay siya baya
Siya ba ang mulid para i-deliver ang mga Israelites? Nakuha ninyo ang responsibility ni Moses, ang mudala og tao? 10 months ang plano unta sa Ginoo sa iyaha. Pero nganong niabot pa siya 80? Tanawon ninyo diri ha. If you read in Exodus 12:40, ana din ni, now the time that the sons of Israel live in Egypt was 430 years. Wala. Ha? Padayon lang ta. Kaya ninyo, abrihan ninyo inyong mga Bible diya para makasabot mo nganong naabot og 80 years old si Moses. Okay? Ingon din sa Exodus, okay? Now the time that the sons of Israel live in Egypt was 430 years. 430 years. Ang giingon din sa Exodus 12:40. Tama? Kuha ninyo na. Karon kung basahon ninyo sa Genesis 15:12, dapat naatay kay konbe ni kayo ni siya na story para makasabot mo ba? Okay. Sahon ninyo din sa Genesis 15:12. Now, when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and behold, terror and great darkness fell upon him. So balik ta sa story sa book of Genesis. Ang gingon din Abram, no? Naakay maka-experience daw mo og kanang kumbaga problem. But behold, terror and great darkness fell upon him. So maingon siya din Then tan-aw nato din sa Genesis 15:1. Wala pa, 15:1. Ganina, 15:12 man to no. Giingon niya din now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and behold, terror and great darkness fell upon him. So naay terror, naay problem. But, ingon ang Ginoo din na siya promise. Ang ingon din sa Genesis 15:1. Balikan na to ang verse 1. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not fear, Abram. I am a shield to you. Your reward shall be very great. Naanay promise dayon ang Ginoo kay Abram. Kay kabalo siya na ay terror ni tabo. So ingon din sa Genesis 15:13, ana siya din God said to Abram, you know for certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed 400 years. Mao na ning mga Israelites, napaadto sila sa Egypt. Nahimo silang slave dito, pero ang giingon din 400 years lang. How come niabot sila 430 years? Pag 40 years old ni Moses, gidala siya sa wilderness, supposed to be 10 years lang unta iyang training dito para mahimo gid siyang good shepherd. Tabangan niya ang mga Israelites ba, makagawa sila sa Egypt ba? Pero wala nag-respond or wala nagtarong si Moses sa iyahang calling. Mo nang nadungagan na pud siya another 30 years. Paninyo, mo na ang Ginoo ba, kabalo ba siya sa future? Yes. Kabalo ang Ginoo sa future. Morning, si Moses, wala yun siya nag-learn og 20 years, 30 years. But nakaabot yun siya 40 years, muna at the age of 80 years old pa siya. Nagigamit sa Ginoo. No? Imagine mo, for 30 years, nung wala siya nagtarong, daghan pa unta kaing taon matabangan ni Moses ana. Daghan pa unta na wala na unta sila nahimong slave, na delivered na unta, but wala nagtarong si Moses. Unsa ang application ani karon sa atua? Ang application parehas pud ni sa atua ba? Gitawag na ta sa Ginoo. Pero nagtamad-tamad ta. Nagtamad-tamad ta sa atong training, tamad-tamad ka mag-daily devo. No, dili ka wholehearted sa imong calling. Bakang-bakang pa ka.
Sa dimong discipleship, wala. Sa imong fasting, bakang-bakang pa ka. Dili ka all out, sold out sa fasting. Dili ka all out, sold out sa winning souls and making disciples, even giving. You're not wholehearted. You're not radical. You compromise. Mao gid ni. Mao nang makita nimo supposed to be na nauntay tao na matabangan nimo piluwa ka ni respond. Same kay Moses. Moses 30 years. Kabalo ka ako pod, no? Ana po dinhi sa kuang testimony. Mga ni seek to live in God's perfect will now. We cannot do anything about the past, but we can certainly do something about the future. Humana mga kaigsunan. Kung naamantay mga compromise, but this time, God open our hearts. God forgive us. Then magpadayon ta, itama nato karon atong life. Right? So we got to learn that God has a plan for my life. His plan from eternity. But it's not necessarily fulfilled because I failed po natin mga failure. Pero padayon ta, ayog sugot na failure ka perminti. Kay mo nang gitawag na definition sa failure, Jude. Kanawa ka ni bangon. I am called 32 years old. After 12 years at the age of 44, during pandemic time, God gave me a word to build a church. But I waived because there is an hesitation. But at the age of 47, DCIM arise. Naada ay 12 years of training to become a shepherd. Ako, I don't know kay Pastor Wendell. Ako'y 12 years, gitrain ko as a shepherd. 3 years of people, I let people suffer also. Kaya naa may 3 years wala ako ni-respond na dapat di ay mutindog na gyud ang DCIM. Kaya naa po dahil mga people karon nag-suffer ka wala akong nag-respond. Nagpaabot. Imagine mo na, ko Lord, pasaylua juday ko ato Lord no kay I have my reasons but I know this is the confrontations between me and God right now regarding my heart. Na karon wholeheartedly, sold out. No, antod, mamatay na jud ko, na Lord, all out na jud ni Lord. Na I will not allow myself na magpatay-patay, mag-compromise, and everything. Kaya nga naman, naagi day mga people, tungod wala akong nag-respond. Masayang sila. Okay? So muna ingon din, kami ni Pastor Wendell, as your senior pastor, I say, ako na lang ipangsulat dire, English po jud, no? Now as your senior pastors, I can say that it is indeed true that God called us to be an overseer to this church. Me and Wendell serve our gift to this church. His gift was completely different from mine. He was more of a shepherd and apostolic, and mine was more of a prophetic ministry. 17 years, we love each other in Christ. We disagreed sometimes, but I maintain my submission to my leader and to my husband as what God called me to do in my calling. And I learned that through all those 17 years that we can disagree with someone and love and kung Bisaya pa ni, no, na ay mga people jud, na jud may disagreement jud. Especially karon na ang church, na jud na sa mga makaingon ko na mukuan pa jud ko sa iya ha. Kana ganing lang ing-ani lang, ato ang buhaton lang. I only suggest because I want to maintain my submission. Kay now and then, nag-remind ang RW sa ako, sa akong ginashare sa tubangan, then I will not do it, then I will be hypocrite. Kanang maging submit ko sa akong husband. Right? So kanina ay mga people na naadyoy, especially sa core, naadyoy mga sa core. Because somehow, for 17 years, I've learned na ako'y madunggan na ang elders, ang core, dapat ani, dapat ana. But along the way, God showed to me about grace and severity. And this is what Pastor Wendell showed to me, and I learned from that. And kaning submission na pud nako sa iya ha. Lord, salamat jud kaayo. Ginarinyo jud nimo Lord. Kung ako lang, daghan kay mga tanggal sa core. I'll tell you. Abi ninyo severe si Pastor Wendell, mas severe pa yung taong ko sa iya siguro. But because of
I am submitted to my husband. No? Kaya kailangan ang indifference na mo, nag-work me as a team. We complement one another now. Right? So, maning kanindot sa mag-uban na mag-asawa kung kabalo mo mag-complement one another. Ang inyuhang gifting, kabalo mo position sa inyong self kung asan mo maging a blessing sa ubang tao. Pero pag duhami puro stricto, do you think amo ang anak na si Haniel ma-happy? No. So naagid sa mua, siya stricto, ako loving. Naapoy times ako loving, siya pod stricto. Why? Kung kaming duha, kumbaga sa church, loving ming duha, I'll tell you, tanan halos sa diri mag-compromise. Diba? Na ay time sa ato ang meeting, na ay father's love. Pag father's tough love na gani na, somehow kitang tanan magduko. No? Then naapotay times happy-happy. Naapotay times feasting, kaon. Pero naapotay times na ingani. Watay kaon, maminaw ta sa puno sa Ginoo. No, because it's fasting. Right? So this is how it works. Pag makabalok ka, mo complement one another. And, later na lang siguro another story is about makita nimo sa life ni Paul and Barnabas. You know Barnabas? Okay. Kailangan mo ni Barnabas na. Si Barnabas, siya ang nagdala kay Paul sa church. Okay? Barnabas was known as encourager. Ang yang ministry is to encourage. Mo yun ang ministry ni Barnabas. And then si Paul, siya ning straight guy. No? Mura po ni si Jesus Christ kung masuko, choleric kumbaga ba. No, suko gid na siya. Mo ni si Paul, mo na yang batasas. One day, kani si Paul og si Barnabas niadto sa isa ka lugar. Kung nabasa ninyo Acts 13, niadto ni si Paul og si Barnabas sa isa ka lugar sa Cyprus. And then didto naisa ka leader dito sa lugar na to na governor. Nakaron mo agree naman siya permente kina Paul and Barnabas. Na kaning isa ka magician karon nakita niya patay. Murag mo agree naman ning gobernador karon kay Paul o kay Silas. Mawad-an ko ani trabaho ba? Kabalo siya ba? Mawad-an kog trabaho ani ba? Unsa kabalo ka? Giingnan ni Paul, ani ka harsh si Paul. Miingon siya, "You son of the devil, you enemy of all righteousness." Ana ka bold si Paul mustorya. Tanaw ninyo si Paul ha. Even though ana day siya ka harsh, dako pud ay kay tabang. Ngano man ani ni tabo. So pag ingon niya, "You son of the devil," ang nahitabo day ato, giingan niya, you will become a blind. Dili ka pwede, muingon po ka na sa imong kauban, kung dili ka filled of the Holy Spirit, muingon ka, ikaw, demonyoha ka, mabuta ka. Ayaw sulti ang imong mga friends kung ingana sila. Kung mag-mock sa inyo ha, mag-persecute sa inyo, magbinuang sa inyo ha. No? Basig labayan pud mo. Basig dunggabon pud yung patyon pud mo. But that is the confidence of Paul. Niingon siya, "You son of the devil." Why? Because he is filled with the Holy Spirit and kabalo siya na naibak up siya with the help of the Holy Spirit. Nung sa'yo nahitabo, na blind ang magician. Then nakita sa governor na blind ang magician, then na born again ang governor. Naapo day purpose ang pagiging strict. Madili gyud ta musuko kay Pastor Wendell kung mastrikta siya tua. Kay para po day na sa tua. Kung si Barnabas, ani ang buhaton, ay kadali lang, Brad. Harsh lang kay ka. Ayaw kasuko diha, Brad. Do you think ma-born again tong governor? No. So, complement si Barnabas o si Paul. Naagid sila'y kanang teamwork ba? Pero kabalo mo, niabot jud ang time, very sad thing. No, naagid
Niabot gyud ang time. For a couple of years, si Barnabas, nagkaroon siya favoritism. Nag-uban na siya, si Barnabas o si Paul, mag-uban gyud na sila sa mission. One day, nagkaroon og favoritism si Barnabas. So niadto sila sa isa ka place kay naa sila mission. Ingon siya, Paul, bano na to ni si Mark. Yang igagaw. Siya, bano na to ni. Siya nga naman. So, bano lang na to ni. Okay, again. Only Barnabas and Paul were called to that mission. Okay? Listen. Mark was not called. Pero, gibit-bit siya ni Barnabas. Pag abot dito, kay naay deliverance, imagine nyo sa sumimaw. So naay deliverance na tabo dito, nidagan si Mark. Kaya lang, dili na ko na calling, ngano naabot man ko din na, nidagan si Mark. Kaya nga naman, wala gitawag si Mark. Only Barnabas and Paul ang gitawag in that mission. Niabot yun ng time, in 2 years, naitabo ang time sa uban-uban nila, nag-split silang duha. Mao ni si Paul, ngayang kauban si Silas. And karon, because of nag-split na sila, ang yawa saging successful sa ilahang duha. Na-separate sila. Okay? Usa ang lesson na ma-learn na to dinhi. Una, ingon dinhi, si Barnabas, after niya nag-compromise, wala na na-mention iyang name sa Book of Apostles. Never na nimo siya ma-mention because of compromise. Dako jud kaya ang factor pag mag-compromise di ayta. Mawala ang atuang crown. Right? Though si Barnabas is an encourager. Though si Barnabas, siya ang nagbitbit kay Paul sa church. Right? But because of kanang naa siya spirit of favoritism, mao nag-compromise siya. Karon, basahon nato ni sa Revelation 2:20. But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess. Teka lang, mga bana. And she teaches and leads my bondservants astray, so that they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols. When you say Jezebel, it's not only speaks about a woman, but it could be a man, because ang spirit behind atong istoryan diri, the Jezebel spirit. Si Jezebel, kung basahon nimo na iyang life, siya tong nag-manipulate sa iyahang bana na king na ipapatay ang ilang servant. Okay? Mao na siya. Mao ni siya sa Thyatira, no? Kung basahon nimo ding sa Revelation sa Thyatira, mabasa pud nimo diya ang life ni Jezebel. Okay? So, the spirit of Jezebel trying to influence her husband against the way God wants to lead that church. I've seen that type of situation. For 17 years, nakakita ko, naka-experience ko, kusog kaayo ang Jezebel na spirit. Right? Lalo na sa mga asawa. Mauna ang asawa, highly good kaayo ang submission nato sa tong husband. Mauna yung kay Pastor Wendell, kaya di ay for how many years lang, grabe yung gina-deal about submission. Kay kung wala ko na train ani, o wala ko na shepherd o tarong ani about Jezebel spirit o submission na ko sa imo ha, di jud niyo siguro mo tindog ning DCIM ba? O perminting yun ta mag-clash duha ba? Wala yun unity sa church ba? Kay perminting kung mag-kontra sa imo ha. Right? So ingon din I've seen that type of situation where a wife influences her husband's who's an elder in a church to turn against the way God wants to lead the church. Be careful. Husband, mga lalaki, elders, if God has called you to something,
don't let your wife influence you in the wrong direction. Okay, this is a warning for us. That's why my submission to my husband, I always ask and wait for him. Nga na ako ang gibatasan na ako na, gipractice gid na ako na, unsa man lang. Magulat lang ko. Nagulat ko kung pa-shareon ko niya diri o dili. Okay ra gyud kayo siya lang tanan mag-share. I am so happy and blessed pag mutindog si Pastor Wendell. Mura ko magnganga maminaw sa iyaha. Noong ana, wala jud ko nagsawa. Pila na mi ka years nag-uban. Wala jud ko nagsawa maminaw sa iyaha with all the wisdom. Lalo na nahimo siyang pastor with all the wisdom gihatag ni Lord sa iyaha. Magnganga ko. No, now, na makaingon ko, sige, ikaw lang mag-share din ha. Pero somehow, makaanap, maingon man siya, mag-share ka. Ako, ma-share jud ko. Sahay mo, wait pa jud ko. Dili jud ko, mo-wiper jud ko. Tanawa, mo-wiper ka. Muna tanan ni mong mga leaders under sa imo ha, mo-wiper pud na, kung sugoon. No? So, okay. No? Pag ingon niya, sige, mag-share ka. Late naman niya, nag-ingon na mag-share ko. Muna nag-study pug ko. Ko, Lord, imujud ni Lord. Tabangi jud ko ani Lord. Unsa man ang ipa-share mo. I remember na this topic, nadunggan na nako ni. Pero na nagajogging ko ba? No, sa ganito, ako na lang tong gi-write it down. Gimuan ako kanang testimony ako. Asa ko makasulod. So powerful. Tama ba? No, ingon din eh. So we have married now for 20 years. I still put in my heart and my mind that Pastor Wendell will always be number 2. Who is my number 1? God. Or Jesus is my number 1. Kaya lang, dili pod ako ang imong number 1. Ang Ginoo pod ang number 1. If you put Jesus second in your life, you'll have a miserable marriage. Always make your wife second to Christ, your husband second to Christ also. That's why my number 1, no? Which is proof kay Pastor Wendell. Kung tayo naglangi-langi ko, nag-imo-imo ko, nayang assignment mo ato siya sa talikod. Di ba, ila pastor, sa inyo ato pas? Nag-imo, anang, ayaw na lang good lang. Ilay na lang good lang. Anong ikaw mong gipirminti pa doon, nagsama lang. Sige, kung ingon sa iya, pwede lahi na po. Ha, ba? Because gusto na ko, dili siya malayo sa kuha. Kung giuna ko niya, wala tay pastor karon. Tama ba? No? Ana dapat una sa ang Ginoo before ang atuang bana ug asawa. So Paul put Christ first. Barnabas put his nephew or his cousin, whatever Mark was, kabalo ba mo? Ang good thing ani na si Mark nag-respond. Kay nakita pod ni Paul, kadali lang, morag okay to si Mark ha. No naadiri nakabutang siya diri sa iyang letter, bring Mark along because he's profitable to the gospel. So na-realize ni Paul that si Mark, that's why when Mark knows that una din siya ni Paul, nag-repent siya, then nag-respond siya. Unsa yung nahitabo? Siya ang nisulat sa book of the Gospel of Mark. Iyahan na. Naka-wonder pug ko, anak pug ko. To disciples ba ni Jesus Christ si Mark? No? Dili day ni. Kay tungod nag-repent siya, tungod ni-respond siya, gitagaan siya, tas karon siya magbuhat sa book of Mark. For gospel. Imagine mo na. And you know, the gospel of Mark. So kani, God allowed Moses to go through that. And God said, okay, gagian ni Moses, balik ta kay Moses, gagian ni Moses tanan na sufferings. Ang iyang training, na fail man siya, ni-respond man siya. Pero naay 2 million Israelites, 600 men, and many women and children have to suffer for 30 years more. Why? Because a man of God is not ready. So this is not our time na mingong ka na, ay, di pa ko ready. Walay aksidente mga kaigsunan nga nung naamo din ni karon. Nadunggan ninyo ni. Ayaw na ninyo ang i-waste ang time. Alright? No, do not waste your time. Manayong ko, Lord, sorry jud kayo, Lord. No? And I am now 49.
And Lord, nag-ask ko kay Lord, no, I am ready for now. I will give my best to you, Lord. Kung sa man ang plan mo sa ako, tabangi ko, Lord, na dili ko mag-compromise. And even me and Wendell, as the overseer of DCIM, na dili mi mag-compromise. Alright? Why there are so many churches right now? It's because daghan kaayong mga church nag-compromise. Mo na ang Ginoo mangita na pud siya faithful one. Na radical, wholehearted, no? Willing to pay the price, willing to die on the cross. Mo na nanggagapangita ang Ginoo. We are part of DCIM. Dili nato sayangan ang crown na gihatag ni Lord sa tua. Okay? God has got a calling for our life. Okay? Then put Jesus first. You'll never lose out. Another example. Dinhi sa example sa Luke 6:12. Kani ang pagpili ni Jesus Christ ay ang 12. Okay? Do you know that before Jesus selected his 12 disciples, he prayed. Nag-ampo si Jesus Christ all night. Then nag-separate biyagid siya. And dili na niya batasan na mag-ampo all night and mag-separate siya. Kay sagaran siya makatulog yung tarong. Pero ngano karon, naa siya burden mo choose og 12 niya na disciples. Sama sa atua, tao pud siya. Na gusto pud niya makadungog sa tingog sa Ginoo. Na dapat tama ang iyahang madunggan. Na kaning 12 ba ni? No, makaingon siya ba na daghan kay tao sa yang una-una. Nakasiguro 172 ana. Lord, kani ba siya, Lord? Tama ba ni siya? Siya ba yung pilihan, Lord? Unsa ba gyud, Lord? Ing ana, pudaay siya magpray. Nagasik siya sa iyang Father kung unsa ang tama niyang buhaton. There is a burden. If we have a burden, like us, nag-start na ang DCIM. Lord, kinsa man gyud ang nasa elders, kinsa man gyud ang nasa core. Sige daw, Lord, wala mi dayon. Nag-decide, kini siya based sa amo ang kauban, based sa among experience, no, we pray. No, sama kay Jesus Christ. Kani ba siya, Lord? Kani ba siya? Ayaw na. Kani ba, Lord? Dili na. Mao na ba ni siya, Lord? Tama na, kina. Ang kanindot ni Jesus Christ, ang ginapakita niya sa tua, he has a communication to his Father now and then. Kailangan tang mag-seek. No, naagid nang, you read Luke 6:13. Ingon siya din ni, and when they came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also named as apostles. So, mga 12 apostles. How did he choose them? So, whole night. Kaya na-burden man siya. No, kailangan niya, consult gid siya taman to the max gid siya sa iyang Father. No, he wants to pay the price. Kaya di siya gusto mamali. No? Ing ana, dapat di iPod ang ato ang batasan na ginapakita sa tua na si Jesus Christ is kabalo pud siya mo wait. If you're in a hurry, you may miss out on God's best. And dali-dali ka ba? Manaay mga major decision ba? Mao na niya kung buhaton kani ba? Wala ka nag-consult sa Ginoo. Based lang kasi imong emotion, based lang kasi imong pagka-bright. Mao nang daghan na palpak, daghan manghilak. No? If you're in a hurry, you may miss out on God's best. Right? So dinhi, ingon siya dinhi in Luke 6:14-16. Simon, whom he also named Peter and Andrew his brother and James and John and Philip and Bartholomew and Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus and Simon who was called the Zealot, Judas the son of James and Judas Iscariot who became a traitor. Pasabot, dili ni traitor si Judas Iscariot. Nahimo lang siyang traitor. He became a traitor along the way. Alright? So morning, ani di ay ang pagpili ni Jesus Christ iyang pag. Nakita nimo, Judas Iscariot was the cleverest of all the 12 disciples apostle. Bright ba? Siya ang educated, most educated,
or bright, ano? Then, si Judas Iscariot, nga naman, imagine mo ha, sige, imagine na lang nato ning mga leaders sa church, o leaders ni Wendell, kani mga 12 niya na mga disciples din niya, mga lalaki. Magsige guban-uban, pila na ba ka years? Tama, 3 years na, mag 3 years na. Same with Jesus Christ, kauban niya tanan, ang iyang mga apostles, yung mga disciples. Nagsige sila guban-uban, wala jud sila nakaila na si Judas Iscariot di ay ang nagbetray. Uban sila mo travel, mag-mission, uban sila mangaon. Ing ana gyud ay ka-bright si Judas Iscariot kay walay ni isa sa ilaha nakaila kung kinsa ang mo betray. Diba? Remember the Last Supper? Ingon din eh, one of you, ana si Jesus Christ, one of you is going to betray me. Nobody think is Judas. Why? Ing ana gyud ka-clever si Judas. No? Ka-bright na dili makabalo ang uban, iyang mga kauban na siya ang nag-betray. Siya ang well-educated, siya ang bright kaayo sa among the 12. And, kabalo ba mo, no? Mananingon ng mga uban, I don't know who is it, Lord? Who is it? Lord, is it me? Kuwa dyan nakaila, kuwa dyan nakabalo kung kinsa. Why, no? Makita ni mo, biyada ay, kanida ay si Judas, kung nag-repent siya and nag-respond siya, supposed to be di ay, siya ang magsulat sa letter sa Corinthians antod Ephesians, and siya po mismo ang magplant of daghan churches. Well-educated and clever ba si Judas Iscariot. But na-fall siya. Mao ni nakuha iyang crown ang niili siya kinsa? Si Paul. Si Paul, he lost his crown and Paul got it. Mao nang first choice dapat si Judas Iscariot, but na-fall siya. Morning, si Paul na supposed to be siya ang second choice. Alright? Morning din he, no? Sa dinhi sa DCM, dili jud ta mamugos. We have all our crowns already. Tama ba? Na naman tayong crowns, na naman ta diri nag-serve kay Lord. We love God and nganong naamo diri, na tayong mga crowns. Muna din sa DCIM, walay pugsanay kung mag-serve mo, dili. Kung gusto ninyo, ihatag inyong crown sa uban, it's okay. That's your decision. Dili mamugos ang DCIM. Muna nanawag tag workers empowerment para masabtan ninyo ni Dina, walay pugsanay kung mag-serve ta. Kay dili kami inyong gina-serve, ang Ginoo ang gina-serve. So, kailangan wholeheartedly ka i-give nimo ang best. Kay kung naghulat tag pasalamat sa amua, pasabot sa amo ka nag-serve. Kung gusto nimo makadungog og pasalamat, hulat mamatay ka og istorya ang Ginoo. Lord, dapat nagpasalamat ka sa ako, baka tong time nag-serve ko dito sa DCIM ba? Hulat ta. O kung gusto ka makadungog og thank you sa Ginoo. Nasabtan na to? Muna, I've been very concerned, no? Concerned kay ko, Lord, no? I don't want to miss every ministry. Naghatag nimo sa mua. Lord, i-check akong heart. Kung naabay, ang ako bang motivation is not right, check akong heart. I always do that, now and then. Kung muadto ba ko din ha, kung mag-share ba ko, i-check nimo akong heart. Medyo nagbangi pa mi ni Pastor Wendell ganina pagsundo kanyen. No? Nailay misinterpretations the way I deliver my word to him. No? I pray, Lord, I check my heart. I know in deepest of my heart, dili kato ang ako ang pasabot. But now I understood why. No? Muning ani, dapat now and then. Na Lord, help me. Kung naa may pride, tabangik ko. Lord, tagaay ko grace. Kaya I cannot do this alone. I need your help. I need your power. Dapat now and then ka nagapangayo yung kag-help sa Ginoo. Okay? So, ingon ko din mga batanon. Naagi plano ang Ginoo sa imuha.
I know it would be a line of life. Ang pag-serve na to kay Lord, needs of sacrifice and self-denial. Kabalo ba sa unsugod, hapit po ko mo back out. Na siguro ko kanang, naka 10 months na siguro ko, 5 months na ba ko nakaserve sa Ginoo. Makaana ko, di nala kaya ko magpadayon. Puya, di lalim, no? Mag-skila-skila pa, mag-training pa, no? Tapos, i-check pa, napay, check sa mga divo. Tapos, takahan kaayo, murag na alibadbaran ko ba? Murag ka, puya, mag-serve na lang ka sa Ginoo, paday, no? Hapit jud ko muundang. At kay wala na ko nasabtan, ang pag-serve dahil sa Ginoo is dapat gikan sa imong kasing-kasing. Wala po nagpugos ang Ginoo sa imo kung serve ka sa iya o dili. Mana if the path looks difficult, if God calls you, He will stick with you till the end. Dapat masabtan nimo ni nagitawag ka sa Ginoo. Kay ngano man, di jud ka undangan sa Ginoo. Nagitawag naman ti ka, ngano man jud ka muliko pa man jud ka. Kung nasabtan nimo kung kabalo ka di pa sa inyong heart, nagitawag ka, I'll tell you, mangita jud og paagi ang Ginoo na balikon jud ka para sa iyaha. Na ayaw na pag-struggle, no? Kay ako na-experience jud na ako na pud, dili ko maging hypocrite, no? Kung naamay mga problems, di dahil lalim mag-serve kay Lord. Naaday problema po dahil, problema sa kwarta, tanan. Problema is nagian po namo ni Pastor Wendell. We've been through a lot of financial struggles. That's why gihatagan jud kog bana, parehas pod me, na willing po to pay the price, to take the risk, willing to die. Na kung walang-wala, padayon jud mi mo serve kay Lord. Nindot jud pagduha mon na amoy calling duha. Nasabtan ninyo ba? Dili ka pwede magsigig kag pool sa iyan. Na ba? Ato na ta ba? Iyata na ba? Di ka mo kailangan magsigig pamugos na. Kay kabalo ka, gitawag pud siya sa Ginoo. Kung naama may problema sa kwarta, kabalo pud siya mo antos. Kaya naman, sacrifice man. Pagkasinabot man. Right? We went through difficulties, we've been through sickness. Tanan, no? Pero grabe ang Ginoo. Delivered me, giproteksyonan me, tabangan me. Lord, you've been faithful. You preserve us. We're happily married now. Dili man instant ang amuang pagkuyog ni Wendell na ingani man makita ninyo. Niagi po mig away, niagi po mig sinagitay. Pero glory to glory to glory. Ayaw lang jud og undang. Pag-serve sa Ginoo, ayaw lang jud og undang. No? Maminaw ka sa iyaha. No? I'm saying this for you that you should not miss God's will. Tanan na ng lingkod dire, paminaw mo kung unsa man inyong edad, whatever your age. Everyone sitting here, whatever your age, you cannot do anything about the past. Forget the things that are behind. Ingon ni Paul, reach forward to the things are in front of you. God got a plan for your life. Naagi plano ang Ginoo sa imo ha. Masking karon, pangutan na daw. Lord, ganun naman ko din Ano naminaw man ko anang bayhana sa tubangan, Lord. Kung sa magiday labi ba unta kayo matulog? Ganun nag-fasting man ko, Lord. Lami unta ikaw, Lord. Dagan ba birthday karon adtuan na birthday gani na ko ron, Lord, no? No? Mao na siya. Okay. Address na ko ni, if you are single. Single, taas ang kamay. Wala na kusog? Single, taas ang mga kamay. Basahan na ako, akong sulat diri ha. Single. Please don't get married to the wrong person. Marry someone who loves the Lord like you. Namodri, kay love ninyo si Lord. Marry a person, same with you, na love ninyo si Lord. Kung kamo karon half-hearted, dapat maging wholehearted na mo. Then look for a wholehearted wife or a wholehearted husband.
I would rather be better to be single than to marry the wrong person. Why? Nga naman, pangutan ako. Your hell will begin on earth if you marry the wrong person. And your heaven can begin on earth if you marry the right person. Tama ba? God wants everyone of you who are here, mga single. Gusto yun sa ato ang Ginoo, masking naapa mo din sa kalibutan, may experience na ninyo ang heaven. Heaven on earth. Though dili man ni siya dayon instant na overnight lang. Glory to glory to glory, yun ni may tabo. Na mahusay mo, bakit kami pagminyo ba na mo naman, dili dahi ingon na perfect dahi na mo marriage. Nagyo mi clashes, nagyo mi away. Lahi ba pagpadako siya mga magpapasaya. Ako po, lahi pagpadako sa mama. Hindi, nag-uban mi. Kung walay Ginoo sa amo, away perminti adlaw-adlaw. Those of you who are married, taas ang kamot. If you do choose the way of the cross, deny yourself every single day. Deny yourself kanang right nimo na maging lang asawa mo ko nimo. Paminawa pod ko ay paminaw pod sa ako ay dili lang ikaw sige istorya. Mga ingana gay na isyu. Dili lang ilagmang ko nimo maingon man sa Bible. Kanang ingana mga issue ba? All right? Make sure that the person you decide to marry has got the same vision and goal as you to live for God 100%. Parehas mo vision o goal, duha. Na maliwat yun tang duha. Lang, maliwat yun ta sa Ginoong duha lang. Parehas mo pananawon, parehas mo goal. Okay? Don't look for the earthly values first. Right? Yung nga ni, kumingong kag, kung ikaw single din ni, dapat ani. Napog kay, medyo basihan lang ni mo ni, para lang ni Sako na yung ani panahon ni mo. Dapat, ang lalaki or imong minyuan, she or he, must be beautiful in your eyes. Sa imong pananawon ha, na siya, gwapa siya, na siya, gwapo siya sa imong pananawon. Sa imong pananawon. Kaya nga naman, kung muminyo kag Miss Universe, gubot imong kinabuhi. Nga naman, halos tanan lalaki nagalong ana, kay gwapa biya, Miss Universe biya. Rakaron, ingani, na yung mga criteria din ni. So I mean, in your eyes, dapat na siya 20 marks for physical qualities. Importante ba ma-attract ko sa ayahan na ay physical attraction? Yes, importante kaayo, kaya mag-uban biya mo. 20%. Tatagante ka 20%. Then 30% intellectual, magkasinabot mo wavelength, emotional likeness, o sa man inyong mga similarity. Kami, ako attracted ko kay Pastor Wendell. Kay ganahan mang kuog ka ng billiard, ganahan mang kuog dart, mga games din ha, ganahan mang migkaon duha, tanaw sini, ganahan na aming mga similarities, mao na mingawon ko sa iya ha. So mga ingana ba? Okay? And then 50 marks for spirituality. God-fearing, humble, nagasik jud siya sa Ginoo always. Right? That's the way you should consider marriage. And God will lead you to the right person. And when you pray, God will lead you to the right person if you pray. So mo na ingon na ang Ginoo naagid siya plano sa imong kinabuhi. So Moses, ngano i-appeal pa mo ni na topic kung man naman si sexuality. This is God how to prepare to serve Him. Dapat kabalo ka sa imuhang pananawon as a single, as a married person. Kaya along the way, matest ka na, mo na tendency, mo atras ka. Di ka ka-serve kay Lord. Di ka kapadayon sa Ginoo. Moses didn't miss it. Pero na-miss niya ang 30 years. And daghan kay tao ni suffer. Joseph didn't miss it. Pero ni suffer siya at the age of 30. But he became the ruler. Second ruler of the nation of Egypt.
Jesus did not miss it. At the age of 30, he went to baptism, and the Father said, I'm well pleased with you. Go out. You're anointed. You're going out into ministry. See? And another, Apostle Paul, though sa sugo, dili maayo. Si Apostle Paul, ang tawag niya kay ano man, gibuhat niya, gipamatay man niya, tanang tao kung kabalo siya na follower ka ni Jesus Christ. But naa siya encounter sa Ginoo, nag-turn ang iyahang kinabuhi, very radical. So, tanang tao karon gilid na niya kay Jesus Christ. So, mao ni siya ang mga example na kailangan ta makabalo, why? Makadungog ta ani. Kay somehow, ikaw karon makaingon ka na, ay, si Joseph, ay, si Moses, makarelate ka karon sa mga mighty men din Gipangbutang ni sa Bible para naatay pananawon pud ba? Naatay model ba? Na kung imo-imo ka, kabalo ka mo, gauge karon sa imong life. Are we there? Another is David. Okay pa ba ko? Okay pa ko. Again, no, napa si David din Hapit na ko, pag mutungtong na ko David, hapit na kumahuman na ni Lord. Sige. David, another is David. Imagine si David, gi-anoint siya, 20 years old, pero wala niya na-practice ang iyahang pag-anoint siya as a king. Tama? So, naa pa siya giagian na suffering, na challenges in life. Naa pa siya mga training. No? God did not anoint him just one day before he was 30 years old. Okay, raman unta, pras good sa tuwa, gi-anoint ka as a pastor, then pastor na din ka. Pero siya, dili. Gi-anoint siya as a king, pero wala din niya na-practice as a king. Kaya nga no, gina-prepare pa siya as a king. How do you prepare a person to be a king? Muna pangutana, unsa daw? Morning time na ni, kani si King David, diba kay si Saul, King Saul, nagselo sa iya, nangita jud og way si King Saul na ipapatay si David. Maunan si David, nagsigig tago. Tago sa cave. Tama? So, mo niyang, sa tayo ang preparation maging king. Magsigig tago sa cave. No, nagawait daay. No? Kabalo ba mo, unsa ang naitabo kay David ani? For 10 years, he was running for his life. Niabot jud ang time, gitest na siya, na sa cave, na iyahan ang untang, na yung mga sulsul sa iya, patya na para mahimo kang king. Pero wala yun niyang igbuhat. Pero naanay yun siya yung moment ato, na pwede na yun niya patyon to si King Saul. Tama? Ang lesson na to ani, ana siya, I wouldn't touch you because I fear God. So what a man he was is, he will not grab the kingdom. Dili dahil niya, magbuot-buot siya, maghimo siya diskarte, para mahimo kong king, patyon ako ni iyang diskarte. Maghulat ko, kay hadlo ko sa kong Ginoo. Kung siya man ang naghimo sa ko ang king, let it be done, Lord. Imo ang paagi, dili ako ang paagi. Mo din he waited for God to give it to him. Okay? So muna tayo, advice po din sa mga single. Balik ko sa single. For example, ayaw kahadlok, mga lalaki, ayaw kahadlok kung naana mo'y nagustuhan din basig makuha siya sa lain. Ayaw kahadlok. Nga naman, kumpara yun na sa imuha, ang kanang babae, na ay gibutang si Lord sa iya na invisible mark para ni kay Pastor Reggie. Ayaw dyan hilabti, invisible mark. Walay makatandog ani sa iya ha. Munang maghulat ka kung kabalo ka na kana na babae is para sa imuha. Naana na siya invisible mark. Karon, tulog sa deep sleep. Alright? So always remember God is Almighty. Okay? There's wonderful ways He can reserve somebody for you. Na siya'y pamaagi. His ways is higher than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. Ani perminti lang sa imong kamot. Abri lang jud ka, Lord. Ulat lang jud ko, Lord. Kung kano sa kung nimo i-bless. Lord, ulat lang jud ko, Lord. Kung maabot ba siya o dili, Lord. Siya na bagyod. O dili ba siya, Lord? No, na mangingana. No?
Even sa muang sa DCIM na ministry, no, ang ko kawendan, kaya di ay lang, no, niabot ning DCIM sa tuwa. I believe we did not grab this. We waited, nag-wait me, nagpaabot pud me ni Lord the right time. But actually, naana dahil ito siya go signal, pero naghulat po yung kong 3 years mo, nang naapay mga people for 3 years na nag-suffer. Right? So in the right time, nag-respond na ko, look what happened this time. Tanan, gi-provide sa atuan ni Lord. Pag need na itong camera, naa. Pag need na ito, halos why? Because it's really the will of God. Naa-adjud ang DCIM. Rise up with ang DCIM. No, wala mi ni grab. Wala mi na ingong, magani isa po ata karison, nganong nahadlok po sila dito sa pikas, na mga wala, manghawa mi, mutindog og laing church. Because daw, masig balhin daw, i-grab daw na mo tanan ang mga leaders dito. No. Ang panangyid na mo, pas. Anak gyud ni Pastor Wendell, naka-record pa ganito. Anak gyud ni Pastor Wendell, pas, muhawa mi pas, walay nakabalo sa church, sa mga leaders na mo. Muhawa mi dinhi, kami lang duha. Magsugod ming duha, mag-life group duha. Kung asa man mi, lead ni Lord. So, karon wala na si kabalo, Monday to na meeting nga, pagka Tuesday, ugma meeting man na mo, i-meet sila o ikaw ang muingon sa ilaha about aning plano na mo ni Wendell. Which is true. Niadto siya sa balay. Tama? So, gi-announce. We never grab you guys. Tamo, gipadala yun mo sa DCIM. No? Power gid kay si Lord. Na-amaze gid ka kay Lord. Ing ana daay pag wala kay grab mentality ba? Kanang kuaon day nimo, gusto day nimo. No, you wait. Kabalo ka magpaabot. No, you pray. No, especially pud kanang love of money. Always yun na gina-check ni Lord sa tuwa of love of money. Why? Dili daw ta ma-entrasan og tinuod na richness, which is ang soul, kung kani palang mga kwarta, di ka kabalo mo, budget mo, manage mo. Isa pa itong isa. Itong S ang start. Dili, aside from save. So ka na. Kung di ka kabalo, ana, then dili ka ma-entrasan og true richness. Alright? So now and then, ako, personally, ang ani ko ha, ang ani ko ginatest ni Lord kung naa pa ba ko yung love of money. Kanaganing time na walang-wala na gani ko'y kwarta sa kong bag, sa pitaka. Bihira naman yung ko sa'yo na kwarta diya sa kong bag pitaka. Marang di ko gana magpitaka. Tapos, ingnon ni Lord, i-plant din ha. Katali, Lord, maana gani ka. Meaning ka nang daghang pa kasi mong thought ba na huna-hunaon pa ni mo, Lord, ingani man good Lord, ingani pag Lord, lisod kaayo mo buhi sa ako, buhi kung money ana, pasabot ana, naapa ang buhi pa ako ang love of money. No? Kanaganing, even kanang sa balay, no? Naay mga butang sa, naay mga instances na ingani, no? I don't know kung naka-experience ba mo ani. Naay mga nakakaroon, tapos karon mawala na then mahadlok na pug ka na naakaimo i-let go nimo, it's because hadlok ka mawad-an balik. Na ba mo ka-experience mo ana? Kadali lang Lord, we kay dili sa nako buhian ni we kay sking gina-bless ko ka, proven and tested na good, gina-bless na good ka Lord, pero sa imuhang kahadlok ba na mawad-an na pug ka, na makulangan na pug ka, mo dili ka mo let go. That is also one of testing na apaday kay love of money, love of material things. Mao nang gina-check ko ni Lord ana. Gina-kon ko ana ni Lord, gina-promote ko ana ni Lord. Mananawin din men ko na nakoy kwarta, plant na nako ni Lord ha. Kabalagad ang Ginoo ba? Uy, naapa kay isa ka building ha. Napabagid Lord, makaana pa jud ka ba? Kadali lang. Pero kabalo ka, tama gid si Lord. Kaya abi na kog wala na, tama gid si Lord. Diyan na po ko mo check kung i-plant ba na ko idili. Every time na mo plant ko, dili na ko kawad-an. That is my testimony. Every time I plant,
Abi na ko mawadan ko, no. Mag-multiply. 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 I'm so excited sa mga next harvest. Time comes in the right time, mag-testimony po me sa among big harvest. Di Pastor Wendell na ana. Because I plant a little seed. Ay mga little seed, buda ko biya na ang 5% sa bangko, kay Lord, 100% lang na niya ikon ba? Ipag-grow na niya. Ka nagatanaw si Lord si mong heart. Dili sa amount. Mao na matingala ka, naga-multiply, nagadako. Right? Ginagmay na, pero ang heart ni mo dako, then dako pod ang balik. Okay? Amen. So last, niyana na po ko, Lord, asa naman itong mga propeta din sa DCIM, Lord? Based sa data, there are only 24 ba to as Jordan? 24 life group leaders. Tanan mo diri karon naa dinhi, naalay 24 kabuok ang nagasangyaw sa pulong. That is a prophet. Prophet is a messenger of God. Taga-share sa word ba? Manang prophet. Nagastorya sa, or nag-share sa word of God. 24 lang. Mani siya ang data, no? Mao ni karon gitagaan taog ka ng revelation again, wisdom, na unsaong pag-monitor para dili lang 24 ang nagasangyaw. Tabangan mo. Pero kailangan ani ha. Wala ko nag-ingon. Wala ako nag-ingon na kitang tanan mahimong prophet. Aminaw ta. Pero nasa inyo din prophet, pero wala pa ninyo gina-function. Maminaw tani. Okay. Ay ko, Lord, asa naman itong mga propeta din ni Lord? Sa DCIM, Lord? Nangatulog ba ng uban, Lord? Ang sa din natabo, Lord? Ano po dayo ang Ginoo na-miss nila ang ako ang pagtawag sa ilaha. Kaya ang uban, nang abroad na. Ang uban, nag-undang na. Ang uban, kay dili po sila wholehearted. Ang uban, ani, nagminyo og lain. Nangadto sa uban. Ang uban, makasad. Sad gani ang Ginoo. Sad pod ko. Tama bitaw, Lord, no? Na-miss out yun din nila. Na broken-hearted si ang Ginoo. Na broken-hearted pod ko. So yung din God needs prophet and women. Kailangan nakitang tanan ng mga prophet mo stand with power, with authority, and boldness this time. Right? Morning need nato karon. Need ba ni sa ato ang nasod? Need kayo mga propeta. Need ba ni sa atong city? Need kayo. Kung asa mo, gibutang sa Ginoo, naghulat ang inyong mga kauban sa inyong sasamal, nagulat sa inyo ang mo-respond dito sa samal. Asa man itong samal? No, ang mga taga-sumimaw, taga-hagunoy, taga-digos, kung asa man mo gibutang, taga-ulas, bangkiruhan, asa mo gibutang, nagulat ang mga tao o mga propeta. Right? Kaya nga naman ang uban ng mga prophet, and the one whom I called to be a prophet ended as a backslider. And people are in hell today who should have been prophet. Propeta unta sila, wala nila gibuhat ang ilahang gifunction, ang ilang calling. Mao nang naangadto na lang noon sila sa hell. The Lord did not say that we can make ourselves a prophet. Dili nagingon ang Ginoo na kitang tanan maging prophet. Pero pwede ta kung dili ta mo share sa word of God, pwede pud ta magpagamit sa Ginoo sa pag-usher, sa DK, sa hakot team, asa pa, sa worship team, sa asa pa, sa media, sa technical, pwede ta mag-serve, pero dili day taan tanan maka-share sa word of God, life group. Pag wala ka gitawag, ayaw. Pag gitawag ka, mahimong propeta, go with that. Kay imong back up, ang help sa imo ha, ang mo provide sa imo ha, ang mo promote sa imo ha, ang Ginoo. Okay? Basahon nato ni Dani sa Matthew 9:36. Seeing the people, he felt compassion for them because they were distressed and dispirited, like sheep without a shepherd, harassed and oppressed.
Mao ning gibutang din ni. Karon, kinsa ni? Tanawa inyo, imagine na mo ha sa inyong mga lugar kung asa mo. Kinsa ang nag-ingon na nitanaw siya sa gikan sa langit, nagtanaw siya din na sa hagunoy. Uy, aluya imong kauban diya na oppress na si Yawa gikulatan na gideceive na siya, giilat na. Uy, nawad-an na siya hope, imong kauban na po diri silingan ninyo. Uy, ing anak ni tanaw do ang Ginoo. Dito sa sumimaw o saksamal or asa mong gibutang sa bangkiruhan, asa ba mo, boulevard ba mo? Kadali lang ka to, grabe na itong adik-adik dito. Tanawa, luoy na kayong pamilya, nagikulatan ng asawa, mga anak ani, wala na yung mga future ani. Kadali. Luoy anay, upas na kay distress. Ing anak ni tanaw ang Ginoo. Ingon dire, seeing the people, he felt compassion for them because they were distressed and dispirited like sheep without shepherd. Walay shepherd. Walay nagbantay sa ilaha. Para mo tabang sila, mo protect sila, mo ampo sa ilaha. Walay shepherd. We are so blessed here because we have shepherd. Nakadali lang. Kulang ka og kuan. Tabyog. Dilay. Kay, dali lang. Tama na yung gibuhat. Good job kayo. No, naatay mga shepherd na mubantay sa tuan. And then, he said to his disciple, unsang giingon ni Jesus? Nitanaw siya, unsang giingon ni Jesus? And then he said to his disciples, there is a plentiful harvest here. Daghan kay harvestono tanawa, daghan kay mga oppressed diri, daghan kay diri discouraged dinhi, daghan kay magpakamatay diri, mag-suicide diri. Tanawa, nana ang Ginoo. But the workers are few. True laborers. People who are willing to work hard and perspire and sweat or masking willing na kay siya mutabang, grabe ang singot, kakapoy, para lang mo serve sa Ginoo. And they will do it not for salary, kay tungod na ay bayad na ihatag na love gift sa iyaha, but because they love Jesus. Zero salary, zero gifts, but will do it out of love for the Lord. Yan na, si Jesus Christ din na. Suon sa ang buhaton. Ningon bang Ginoo, so go out, sige, come on na, go out na, ato na dito. No. Wala ningon ang ginawa na, mo nang dili po kumiingon sa inyo ha, nakamutanan mag-life group. Kung wala dyan mo gitawag ani. You can serve God also. Ingon ko sa DK, tanang ministry din na, sudla na ninyo. Ngano ma'am, that's not what he said. Ang Ginoo wala nag-ingon na. The workers are few. Don't go, ingon siya. Pray. Ampo. Na Lord, ako ba to right na laborer din mo harvest ani nila? Ampo. Ampo daw karon. Kung ikaw ba tong right workers na mo harvest ana, no, kay ang mga 12 disciples, naminaw sila kay Jesus Christ, wala dayon sila ni go. Kundili, nag-ampo po sila. If you go without being chosen and sent by God, you'll make a mess of God's work. Magsamok-samok lang kadili, mao imuhang gisangyaw din ha. You are not representing, you are not an ambassador of Christ. Pray. Beseech the Lord. Pray. So beseech is a strong word. No? Lord, anak ka, ampo. There's a big harvest here in my place. Naayda kong harvest diri resort sa mong lugar, Lord. Kung dili ko fit, Lord, send somebody else here. Alangan pugso na ko ning mo life group ning di ka ba lumubasa? Dili mo kabalo mo share. Muna mo ampo ka, I'm not fit for it. Send somebody else here. But this work has to be done. Send out workers into his harvest. Dapat kani ma-harvest yun ng Lord. Pray ka na, Lord, ako ba yun ang imong isend din sa harvest na ni Lord? Kung dili gani, Lord, ampo jud ko, Lord, kitabangi jud niya among mga silingan. Ako mga kaigsunan, ako kaparentihan, Lord. Giharas na gid sila, Lord. Duoy na gid sila, gi-oppress na gid sila, Lord. Lisod jud kayo na wala kay heart.
For the sake of data alone, na mapasa lang ka. No, it's not that. Bago na to na mga kaigsuon. Dili ta mamugos. Para lang wadagan atong data. No. Wholehearted ta this time. Kung gitawag ka, go for that. Go for it. Okay? Me, I know I'm called for this. Right? So I'll tell you, after being Christian for 17 years, it's the best life that I can ever live on the face of the earth. Ako. Nakaingon ko the best na good na akong life na experience na ako is katong 17 years na ako kay Lord. Nakita na ako how God worked in my life. How God helped me provide, protect, promote ang joy na dili mabayran maskin asa. Dili jud, masing moingon pa kag ay magbakasyon ko didto sa sa Boracay, lipay-lipay. Dili mabayran ang lipay na kana gina-experience ba nimo na naa kay mga problema, puno kay sad kay everything, pero once na moadto ka sa fellowship is malipay ka. Ang wrong mindset nimo, ang wrong spirit nimo makorek din ha. I've experienced that one. No? I know many leaders and even elders of DCIM doing their task right now. No? Nga naman, gipromote ni Lord ang ato ang mga kaigsunan. Some of you become an elders, some of you become a pastor. Kung pastor lang, imuhang ginatanaw din ha, na position, it's a position na pastor. Kung earthly lang kamo tanaw, you failed. Kung ang pastor na nakay definition, sa definition nag-iingon ni Lord sa imuha, by your revelation, then you will really love God with all of your heart. Walay kapoy, walay kwintahay sa kwarta, kung mahurot o dili. Walay kwintahay kung naadto ko o dili. Kung maadto siya, bahala siya, ako maadto. Walay kwintahay, ana. Kung may problema, kung kailangan ba ko dito o dili, kabalo ka, drop everything, then I can go. No? Gitawag man ko sa kong master. Master na ako, natabangan ko, who never leave me, nor forsake me. He is my helper. Right? Let us pray. We'll close our eyes. Heavenly Father, I pray for every single person here. And I believe they heard it. And I believe they are sincere. There are such a lot of sincere people sitting here. And na nagapaminaw karon, Lord, naaman sila sa laing-laing lugar, naaman sila sa Samal, Digos, Agunoy, Sumimaw, Lupon, Nabunturan, Masiasa man sila, Lord, naaman sila sa Davao City. Nagtuok, Lord, na kay plano sa ilaha, Lord God. Even, Lord, they are still young or old na kay plano sa ilaha. And my prayer, Heavenly Father, is not one of them will miss your plan because your plan is the best. When they come to an end of their life, Lord, makaingon gid sila, Lord. Lord, like you, nakaingon po ka, I have finished the work God gave me to do. Makaingon po ko, ani Lord, help us all to be able to say that, Lord, na kaming tanan, Lord, makaingon jud me. Help us to seek with all of our heart to remain, to be filled with the Holy Spirit and remain filled with the Spirit to glorify your name. Only your name, not our name, Lord. Bless this church and all that is does not to spread your words, Lord. Katong mga tao po, Lord, na mo spread sa word, musangyaw po, Lord. Masking din sa city or even, Lord, sa laing lugar, Lord God. Bless, Lord God. And thank you for this time and all these days, O Lord God. Salamat, Lord, for your word. Salamat, Lord, for every people who are here right now, Lord God. Salamat sa ilahang life, Lord.
Lord, I declare that everyone who are here right now, hear your voice. There are not only hearers, oh God, but Lord, their allegiance to you, oh Lord God, is 100%. I declare, Lord God, that all of us here, Lord, hear your voice, will be transformed their life. They will become the light and salt, Lord, to this city and even this nation. And even, Lord, to other nation, oh God. Salamat, Lord. We love you, oh God. In Jesus' name, I pray. We pray. Amen and amen.